kahapon, nagluto tayo ng kakanin for merienda. Ngayon naman, gagawa tayo ng masarap na tinapay. Pero hindi tayo magbe-bake, hindi rin tayo mag-i-steam, at lalong hindi tayo mag-i-improvise oven. Ang crunchy ng labas, ang lambot at ang cheesy naman sa loob. Gusto mo rin ba? Tara, luto tayo. Ali sa recipe na ito ay 4 na ingredients lang ang ating kakailanganin. Una, 2 cups ng evaporated milk. Ikalawa, 1/3 cup ng asukal. Haluin natin ito hanggang sa matunaw yung asukal at pakukuluan natin ito. Once na kumukulo na, patayin na natin yung kalan at ilagay na natin yung ikatlong ingredients, ang 2 cups ng all-purpose flour. Paisa-isa lang po ang paglalagay natin para hindi tayo mahirapang maghalo. At habang tumatagal, mapapansin ninyo na medyo mahirap na po itong haluin. Haluin lang natin ng tuloy-tuloy hanggang sa makabuo tayo ng dough. At pag ganito na nga po yung ating mixture, iset aside na muna dahil mainit pa rin naman ito at ihanda na natin yung ika-4 na ingredients, ang cheese. At ito po yung cheese na gagamitin ko. Nabili ko po ito online. Natutuwa lang ako dito kasi ang laki niya at ang mura ko lang po ito nabili. Pero kung may iba po kayong cheese na gusto, pwede na yun po yung gamitin ninyo. Slice lang po natin ito ng ganito kalalaki. After nga po natin may handa yung cheese, balikan na natin yung ating mixture at sakto malamig na rin po ito. At sa paggawa nga ng ating tinapay, gagamit tayo ng measuring cup at 1/8 cup ang sukat nito. Hindi na rin natin kailangan pang magmasa. I-flat natin ito, then lagyan ng cheese sa gitna at isara ito. Madali lang naman po itong maisara kasi malambot lang yung ating dough. At habang ginagawa ko nga po pala yung ating tinapay, nagpainit na rin ako ng mantika. Dito po natin lulutuin yung ating tinapay. Piprituhin lang natin ito hanggang sa mag-golden brown. At sa mga ingredients na ginamit ko ay nakagawa ko ng 19 pieces ng napakasarap na cheese bread. Gusto mo rin ba? Tara, kain tayo. Hello everyone! For today's video, gumawa ako ng merienda namin. At itong merienda na to, nagulat ako kasi talaga namang napakasarap. At higit sa lahat, madaling-madali lang gawin. At ang maganda pa dito, 4 na ingredients lang yung ginamit natin. Ayan, tignan nyo naman kung gaano ka-cheesy ay. At ayan, tignan nyo naman gumugulong pa kung gaano siya kabilo. At ito yung ating nagawa. So, yung cheese na ilalagay nyo dito, nasa sa inyo na po kung ano yung gusto nyong gamitin. Pwede yung ordinaryong cheese, pwede rin naman yung quick melt. Yung nilagay ko dito yung quick melt, kakabili ko lang kasi noon. At marami kasi akong naririnig na magandang reviews about sa cheese na yon. Yung cheese pala na nilagay ko dito ay nabili ko online. So, ilalagay ko na lang yung link sa comment section kung saan ko ito nabili. Ang crunchy nung labas. Tapos napakalambot naman ng loob. Tapos cheese na cheese talaga yung lasa. Masarap yung cheese na ginamit ko dito. Try nyo. Daming cheese, oh. Sarap.